ang ano natin, yung portion lang po na abutin namin ha, for the structure, organizational structures and positions are no longer responsive to some of the office's needs and demands. This is, I think, an open fact. Kaya nga nagre-review tayo as we go along sa mga natin. So, desired state or capacity, rationalization of the offices, organizational function, organizational, functional, and personal structures. Ito po kasi, di ba, ito yung sinasabi natin, when we propose possessions, there is an equivalent job for them. So, paano natin siya magagawa? Dapat meron tayong organizational and functional structure. So, pag sinabi mong kailangan mo halimbawa ng registration officer, bakit kailangan natin ng registration officer? Kung kailangan natin ng additional security personnel, bakit kailangan natin ng additional security personnel? Sa treasurer, kung kailangan natin additional collection officer or LTO, bakit kailangan ulit? So makikita natin yun kung i-prepare natin yung organizational structure and the functional structure. Bakit ko po sinasabi ngayon that when we prepare organizational structure, we go also with the functional structure. Kasi functional structure, yun po yung binibilang natin yung tao. Sa organization, ilan yung tao na present, be it plantilla, contractual, or ano pa man. With the functional structure, dun makikita ilang trabaho meron at sino-sino ang gumagawa nun. So kami nga ngayon, ang ginagawa namin for the HR, gumawa kami ng functional structure sa organizational structure na may mukha. So ibig sabihin, the more na marami ang picture mo, ibig sabihin yun ang equivalent ng trabaho mo. So yun doon mo maano, kahit hindi mo i-word yung trabaho, kasi nag-restructure din kami. Nilagay namin yung para sa talent services, andun yung recruitment, andun yung rewards and recognition. So kumbaga makikita niyo po. For the admin naman, andun nilipat na namin yung payroll, nilipat na namin dun yung support services. So makikita mo ulit. So halimbawa, for instance, ako lang, I would speak for myself. Nasa admin head ako ng division. Pero section head ako sa recruitment. May picture ako doon. Tapos may ako sa support. May picture ulit ako doon. So doon yung functional structure makikita mo. That's the tool na pwede natin magamit. Bakit tayo nagpo-propose ng additional na tao? Eh kasi tingnan mo naman yung mukha ng mga ito, paulit-ulit. Nakasawa ka na. So yung bagay yung natin. Now for the capacity development intervention, we have to review organizational, functional structure, regular departmental and organizational planning sessions, creation of positions. So kung kayo po ay nagre-request, hindi lang po din kayo ang nag-ano. Kasama po kami doon. So kasama namin lahat ng offices. Kasi hindi naman kami, that's very good that you identify your needs. Why? Kasi po kami, halimbawa, gusto namin dagdagan yung registrar. Pero we do not know what kind of position or what kind of people you need. So that is why, sa inyo pa rin kami kumukuha. We bank on the data or the proposals that you give to us. And strategic human resource development planning. Ito yon. Ang HR kasi, we also have this mga plan. Kung si OCPD, si maraming plan, si HR meron. Meron tayong recruitment plan. Recruitment plan is the one na kailangan na mag-program anong klase ng tao yung i-recruit namin in the future. Hindi namin yun magagawa kung hindi kayo mag-submit ng inyong mga succession plan. So dapat makita namin in the next years to come, anong age bracket, ano meron kami. Tapos meron kaming HR plan, succession plan. So yung mga bagay na yun, kung wala tayong strategic HR development plan, hindi na magagawa siya. Now, expected output, rationalized or institutionalized offices, organizational, functional, and personal structure, and of course, additional plantilla positions created. Yun naman ang target natin eh.
Kaya nga, we always request sana the presence of the budget. Kasi sila yung, paano ko sasabihin ng medyo sa kanila kasi nakasalalay kung magugo o hindi ang natin, proposal. Why? Kasi kahit kami nagsabi kami, identify natin to, kailangan natin to, these are the following ng mga request. Pag sinabihan kami na personal ceiling, tulbo kami. So, yun nga yung So, kaya sinasabi kay Ma'am Nona, hindi kami ang tagaharang ng inyong mga request for plantilla. Hindi po kami yun. It's not the HR's role na magsabi ng hindi kayo mag-propose. Kami nga yung gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng reason, maibigay natin sa kanila na kailangan natin ng position. Tapos, for the target of CAPDEL, CHRMO, and all offices concerned. Kasi kami, we also propose items. Paisa-isa lang nga din kami. Sa demand ng trabaho din, I know you will understand kasi di ba dumadat sa amin payroll, etc. So, we propose items also. Luckily, every year, isa lang ang nagagawaan. For the past 2 years, 2021 and 2022, isa lang ang ipapag-create. So, ang process owner is the HR. So, for the funding requirement, ito lang po yung para sa sa recruitment phase lang ito. For the year 1, 2, and 3, magdedepende tayo sa personal ceiling. So, dependent kami sa budget and sa financial capacity ng LGU. So, kaya wala pa itong laman na funding requirement. Pero yung mga offices na may specific programs like yung sa CHO, purchase of medicines, identified na nila, malalagay po nila yung funding requirement. Ito kasi material na lang sa amin, titingnan na lang ito sa pag-usap namin sa budget. So yan po yung isang para sa HR functions sa structure. Sa competencies, technical know-how on strategic planning and formulation of effective office programs, intervention. We have to strengthen the technical know-how on strategic planning, highly trained and competent staff. Kaya nga kami sa HR, we do maximize yung mga opportunities ngayon na makapag-attend kami ng mga HR interventions na may kinalaman sa HR specialization. So we attend yung mga digital HR, agile HR kasi yun talaga yung need namin mag-cope up with at maging at par with other HR. And syempre yun na nga sa atin, we have to be kasi ma-maintain namin yung accreditation sa CSE. And attend formal courses on learning and development, active involvement in the office planning. Isang strategy ng HR pag may activity is merong focal person, merong committee kami lagi na ina-assign. Tapos meron kaming style na for events like this, si ganito, for events like ganito, si ganito naman. Pero ang working committee niyan, kami din ulit, syempre. Like for safety seal na binigay sa HR, ang focal person din si Nick. Pero for CAPDEL, si Ate Ay. Pero for the devolution, ako yung may hawak, pero may assign kami tag-iisa bawat office. Okay. Strategic planning formulation of effective office programs and intervention, kasama yun. And ang persons involved also ay ang CHRMO and mga admin focal persons. So, unang target for 2021 and the process owner is the HRMO. For the management systems, ito yung isa sa mga concern natin. Unequal distribution of workload due to job misfit, detailed staff, designated staff, or additional functions. And we have to redistribute, reassign, or i-polish natin yung distribution ng functions. And yun na nga, ito na nga, kung loaded talaga, creation of plantilla items which will result to a target of productive employees.
So, sino ang concerned? Lahat ng offices concerned. And ang process owner nito is the HR. Now, for the enabling policies, absence of ordinance to assert the needed budget for the HR systems, such as R&R, learning and development, and provision of budget for the creation of plantilla positions and other HR systems. Kasi nga, again, lagi kami nakukurtail na magpadagdag ng empleyado, mag-justify na kailangan ng tao, yung mga request, proposals, and then, yung rewards and recognition activities natin, minsan, the budget, kasi maliban sa bonuses, kasi dapat meron tayong ibang R&R projects. So, yun minsan ang nawawala sa atin. Meaning 5% budget allocation for R&R, 3% budget allocation for L&D. Ito naman, very generous tayo sa L&D. Tama ba? Madali tayong payagan ng mga trainings, especially if may kinalaman sa trabaho natin. And additional budget allocation for the HR programs. Kasi marami kami naisip na program po para sa empleyado. Ang nangyayari lang, at the end of the day, sinishelf namin. Because pagdating ng proposal, saan budget, saan kami kukuha? So, yun yung problem namin. And ito, budget pa rin, plantilla. And the ordinance, syempre, magagaling yun sa SP. And syempre, ang process owner niya, the CHRMO, the budget, and the sanggunian. For knowledge and learning, wala tayong learning hub. Yun yung isa sa pinaka-request talaga namin in the future is that magkaroon ng bigger space ang HR. Magkaroon kami ng interview room, magkaroon kami ng conference room, na para sa small trainings, kasi di ba, it's a must that we train, we continuously develop our employees. And yet, pag may kailangan namin ng interview, nakikisusuan kami sa CEO, sa war room, sa conference room, kung saan kami makakahanap ng venue. Minsan, hindi na lang muna mag-schedule kasi walang available na room. So, kasama yun sa mga concern namin. Tapos, di ba, halimbawa for an interview, hindi maganda yung nakigamit kami ng CEO office, conference room, kasi interview yun. So, hindi dapat siya naririnig ng mga ibang empleyado. So, the privacy of employees na in-interview, yun naman yung kailangan talaga namin. Now, legislation on the provision of conference room, kailangan kasi nga dapat additional budget yun. So, kumbaga ano natin, sinong office magigiveaway para maging conference room? O saan na office, saan mangyayari, saan na building? Kasi di ba, kung may conference room ang HR, ang training natin mas madali. We can always have this, in-house trainings. Hindi tayo mag-spend masyado ng mahal na place para mag-training. And this one, again, the process owner is the CHRMO, the L&D committee also responsible, and the HRM PSB. Now, for the leadership, poor communication or communication gap of programs, projects, and activities. Ito yung isa sa mga gaps na gusto naming ma-address. Kaya lang medyo tumagilid tayo ngayon ulit. Nag-semp lang dahil sa mga pangyayari na may lockdown ng office. May mga employees na kailangan mag-isolate. Kasi nakapag-plano na kami that by end of September sana, we will be having this intervention for the AOs nga, for the admin focal person, sa pag-prepare ng communication, how do we relay information sa mga office mates natin, ano yung role natin, paano natin ma-facilitate ang payroll ng mga tao, hindi sila yung kailangan lahat sila pumunta ng HR. So yun yung isa sa mga target namin kasi yun na nga, hindi rin na kailangan yung lahat ng empleyado pa isa-isa mag-correct. That's the role of the HR. Plus, isa sa target namin actually is to come up with guidebook and signature na
communication ng format ng LGU. So kumbaga magkaroon tayo ng identity na pag nakita ko tong papel, galing ng LGU. So madali natin malaman yung pineke, yung yun. Kumbaga ng mga sulat. So yun. Kasi di ba ngayon, yung mga communications natin, iba-ibang itsura. May naka-black, may naka-indent, may kung anong letterhead. So yun yung medyo natin. So yun yung isa sa mga target natin. Tapos, natin, exhaust all means of disseminating information to all level. As of now, ang pinakamabilisan is the group messenger. Kaya lang minsan natatabunan kasi nga may mga light information na or minsan kasi kahit period lang kinokomentan ka. Tapos nawala yung thought ng yung message na si Ate Jen Cubates, si Angel, di ba minsan dun sa group chat ng mga admin focal person, hindi na nakuha yung thought kasi nag-comment dun sa may nakulangan lang na period o may So yung mga bagay na understandable, hindi yun yung naging focus na So instead of disseminating na the info, nagpapara Parahaba na sa story. Yun, di ba? Pakita mo ko. Oo, kasi minsan ko lang. Yun ang related Kasi nasabi niya, bukas, tapos nasabi mo 2022 or 2020 kasi kumbaga, sana ma-forgo mo na bukas is 2021. Makikidebate pa para sa mga ganun bagay. Hindi na nakuha yung thought. Tapos pagdating ng oras, iba na yung interpretation. So yung mga bagay na yun. Okay, yan na po. So, ayan. Si Ate ay ang nag-prepare and si Ma'am Ninette saka si Melvin. Although may mga idadagdag pa po May yan. idadagdag pa kami, hindi pa yan. Okay. So, tag-iisa.